Isang mainit na balita na naman ang yumanig sa mundo ng showbiz matapos maglabas ng seryosong paratang si Anjo Iliana laban kay Senator Tito Sotto at sa sikat na non-time show ng Eat Bulaga. Noong November 3, 2025, sa isang live stream na Anjo sa kanyang social media, binulabog niya ang publiko nang sabihin niyang matagal na raw niyang gustong ilabas ang katotohanan tungkol sa umano'y sindikato sa loob ng Eat Bulaga. At lalo pang umingay ang isyu nang akusahan niya si Tito Sotto na may kabit umano simula pa noong taong 2013. Ayon kay Anjo, matagal na daw niyang alam ang tungkol sa lihim na relasyon ng senador, ngunit ngayon daw lang siya nagsalita dahil napuno na siya sa mga taong patuloy umanong umaatake sa kanya online. Sa kanyang mga pahayag, binanggit niyang handa daw siyang ilantad ang katotohanan at sinabi pang huwag daw siyang subukang patahimikin dahil may hawak siyang mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa likod ng kamera ng Eat Bulaga. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nagbago ang tono ni Anjo Iliana. Sa isang panibagong post, aminado siyang bluff lamang daw o pananakot ang ilan sa kanyang mga sinabi. Ayon sa kanya, ginawa niya lamang yun upang patigilin ang mga trolls o mga taong bumabatikos sa kanya online na umano'y konektado sa kampo ni Tito Sotto. Sa kabila ng matitinding pahayag, pinili ni Tito Sotto na huwag patulan ang mga akusasyon. Ayon sa ulat ng Pep.ph at Manila Standard, sinabi ni Tito na hindi na siya nagbibigay ng komento at mas mabuting patahimikin na lang ang issue. Sa halip, pinili ng mga kapatid ni Tito na sina Vic Sotto at Maro Sotto na kausapin si Anjo upang ayusin ang gusot, dahilan upang magdeklara si Anjo ng isang ceasefire o pansamantalang tigil ng sigalot. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Anjo na wala siyang intensyong sirain ang pamilyang Sotto. Ayon sa kanya, malalim pa rin ang respeto niya sa mga ito, lalo na kay Tito na naging katuwang niya noon sa Eat Bulaga sa loob ng maraming taon bago siya umalis noong 2020. Gayunpaman, nanindigan siyang may mga hindi magandang nangyayari sa likod ng show na anyay dapat malaman ng publiko, ngunit muli hindi siya nagbigay ng konkretong ebidensya tungkol dito. Samantala, halo-halo ang mga reaksyon ng publiko sa mga pangyayari. May mga netizen na kumampi kay Anjo, sinasabing baka may katotohanan ang mga sinabi niya dahil dati siyang bahagi ng programa at maaring manalaman siyang hindi alam ng iba. Ngunit mas marami ang nagpahayag ng pagkadismaya, sinasabing tila naghahanap lamang ito ng atensyon at sumisira ng reputasyon ng iba upang muling mapag-usapan sa social media. May ilan ding taga-suporta ni Tito Sotto na nagsabing hindi na dapat pansinin ang isyong ito dahil kilala umano si Tito sa pagiging matino, relihiyoso at may malasakit sa pamilya. May mga netizen namang nagpaalala na kung totoo ang mga paratang ni Anjo, dapat itong idaan sa tamang proseso at huwag sa social media. Sa ngayon, wala pang kasong isinasampa mula sa magkabilang panig. Ngunit ayon sa ilang ulat, hindi isinasara ng kampo ni Tito Sotto ang posibilidad ng legal action kung patuloy pang lalala ang mga paratang. Samantala, patuloy pa rin nagtitrending sa social media ang isyong ito. Ang mga clips ng live stream na Anjo ay kumalat sa Facebook, TikTok at YouTube kung saan nag-viral ang kanyang mga linya laban kay Tito Sotto. Sa kabila nito, marami ang nagsasabing sana'y matapos na ang gulo at magkaayos ang dalawang panig. Lalo pat dati silang magkatrabaho at nagkasama sa iisang programa sa loob ng maraming taon. Ang isyu sa pagitan ni Anjo Iliana at Tito Sotto ay isa na namang patunay kung gaano kabilis kumalat ang kontrobersiya sa panahon ng social media. Isang maling salita lang sa live stream at pwedeng bumalik sa iyo ng matindi. Sa ngayon, mukhang pareho ng pinipili ng magkabilang panig na magpakalma at iwasan ang iskandalo. Ngunit ang mga binitiwang salita ni Anjo ay patuloy na pinag-uusapan at binibigyang kahulugan ng publiko.